Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, po unang mensahe po ninyo ay Emperor Energy. Ayan, so this is about order, no? Order will be back in your life. Magiging maayos ng muli ang inyong sitwasyon. At siguro kung dati may mga distractions kayo, siguro dati hindi kayo makapag-focus sa mga kailangan ninyong pag-focusan. Ngayon, you are going to focus on what are your priorities, no? So siguro din ang iba sa inyo dito magiging tatay na, magiging grandpa na. Posible din ang iba sa inyo dito will be promoted to a leadership role. So, posibleng ganun din ang ganap. Maaari din ang iba sa inyo dito is already on the position of authority, no? Maaaring yan na talaga ang trabaho ninyo or position ninyo sa trabaho. There is also pag-focus dito sa inyong stability, no? Stability pagdating sa money, career, and finances, and stability pagdating naman sa family and relationships. So, maaring ganon ang ganap ng iba sa inyo sa ngayon, Gemini. Yun ang pagpo-focusan ninyo sa ngayon. So, we have Ace of Pentacles. Napakaganda because this is a new beginning energy in terms of money, career, finances. And meron din usapin ditong travel, meron din ditong usapin ng mga financial blessings, no? Kaya napakaswerte din ninyo ngayon pagdating sa pera, no? Karera, kasi may mga financial opportunities na maaring dumating sa inyo dito. Maaring may mga offer kayo dito na parating. And this is going to bring you a good start or a beautiful start pagdating naman sa pagbabago ng inyong financial landscape. Kasi talaga, magiging financially successful na kayo dito, financially stable na kayo, no? At ito na yung simula, no, ng pagkakaroon ninyo ng financial success. Maaari din na may relocation ng iba sa inyo dito, maaaring maglilipat bahay, maglilipat ng place of residence, kaya magta-travel ang iba sa inyo dito, something like that. Meron din ditong windfall of money na maaaring dumating sa inyo. So, posible talaga na merong malaking perang parating sa inyo dito, Gemini. King of Cups, ayan. So, ang iba sa inyo dito, you're very compassionate. No? You're very compassionate. You're very good in giving advice. Maybe you are a compassionate listener as well. Kaya siguro you are the go-to person, no, na mga tao sa paligid ninyo when they need of help, when they need of advice, when they need compassion, kayo yung nilalapitan, no? Maybe you are the go-to person of everyone, no? So, what else? We have Three of Cups. Ayan. So, Three of Cups is a celebratory energy, no? Gemini, maaaring marami talaga kayo ditong ang tawag dito, isi-celebrate, no? Gemini, maaaring you're going to celebrate a milestone dito sa buhay ninyo. Maaring meron kayo ditong mga birthdays, anniversary, graduation, yung ganon na isi-celebrate, or maaari din naman ang tawag dito, yung hindi naman kayo magse-celebrate mismo, pero maaring maiimbitahan kayo sa mga ganong klaseng selebrasyon. Posible din dito, Gemini, na may reunion kayo dito ng pamilya or magkakaibigan, magkakaklase, something like that. So, what else? We have the Empress energy in reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito siguro, feeling suffocated, no? Feeling suffocated sa siguro mga gawain sa bahay, siguro suffocated kayo sa mga obligasyon, responsibilidad, siguro dahil feeling ninyo siguro lahat na lang nasa balikat ninyo, maaaring ganon ang ganap. So, posible na marami kayong iniisip, marami kayong kinaka-worry at this time, no? Na related siguro sa pamilya o trabaho.
Chariot energy, there is definitely travel for some of you, no? So, meron talaga ditong magbabiyahe, meron ditong maglo-long drive, posible din na meron dito sa inyong bibili ng sasakyan. Maybe you are shopping for a vehicle sa ngayon at maaaring bibili kayo ng sasakyan at ngayon namimili na kayo, nagtitingin-tingin na kayo kung ano yung kukunin ninyo. So, what else? We have Two of Cups in reverse. Ayan. So, may hindi talaga pagkakaintindihan dito with someone, no? Ang iba sa inyo. Maybe, sa pamilya ito, maaring yung person ninyo, hindi ninyo ngayon hindi ninyo kabate. Siguro may away kayo, or maybe anak ninyo, may away kayo with your anak. Siguro may hindi kayo pagkakaintindihan with that person or with someone, no? Sa pamilya. So, good luck, Gemini, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Libra. Pauna mensahe po ninyo, Two of Cups in reverse. Ayan, so siguro meron kayong disagreement with someone sa ngayon. Maaring disagreement yan with your person, disagreement with your kaibigan, katrabaho, no, business partner. Maaring may hindi kayo pagkakaintindihan sa ngayon. Maaring meron ditong separation din na nangyari for some of you. But of course, this is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates po. Okay? May tension siguro between you and another person. So, we have Two of Swords in reverse. Ayan. So, meron, ano kayo dito? Anxiety, no? Na nararamdaman. Mental turmoil. May hindi kayo talaga ngayon. Hindi tahimik ang isip ninyo sa ngayon, ano? Pati na rin siguro yung inyong damdamin because of this sitwasyon, no? Siyempre, hindi talaga tayo napapakali kapag meron tayong disagreement with another person. Pag hindi tayo nagiging masaya, 'di ba? Kapag meron tayong hindi pagkakaintindihan with one another. Kaya, maaaring 'yun ang nararamdaman ninyo sa ngayon, ano? Meron siguro kayong gustong pagdesisyonan din ngayon, hindi rin ninyo mapagdesisyonan dahil bothered pa kayo, no? Hindi tahimik ang isip ninyo, kaya hindi kayo makapag-isip ng maayos. We have Six of Cups. Ayan, so may homecoming dito for some of you, no? Uuwi ang iba sa inyo dito sa kung saan kayo nanggagaling, or uuwi kayo sa inyong loved ones, uuwi kayo sa inyong pamilya, no? So, maaari din dito na merong siguro namimiss ninyo ang inyong anak, no? Kaya kayo uuwi. Maaaring nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, sa malayong lugar, malayo sa anak ninyo, and maybe ngayon you're coming home for some reason dahil sa inyong anak, no? There is also pagkikita dito, no, ng inyong ex. So, siguro ex kaibigan ninyo yan, or ex na jowa ninyo. Maaaring mag-cross muli ang inyong landas at some point dito, at maaaring yung kung sino man yan, kaibigan man yan, or ex-jowa ninyo na magkukross ang landas ninyo, maaaring yung taong yan ay mag-try na pumasok muli sa buhay ninyo, maging parte muli ng buhay ninyo, no? So, we have Two of Wands. Ayan. So, Two of Wands energy naman, nasa planning stage na kayo. So, siguro nga, nagpaplano kayo ng pag-uwi. Nagpaplano kayo ng kikita-kita ng inyong mga kapamilya or kaibigan din dito, no? So, siguro nagpaplano din kayo ng reunion dito, something like that. There is travel energy din dito sa Two of Wands, kaya definitely talaga merong pagbabiyaheng gagawin ng iba sa inyo dito, Libra. Okay? So, what else? We have Eight of Wands. This is another travel energy. So, very imminent ang pagbabiyahe ni Libra. Talagang meron kayong pupuntahan. Maaring malayo-layo ang travel na ito. This is a fast-moving energy din, kaya mabilisan dito ang ganap ng mga bagay-bagay.
Maaring naisip nyo pala ngayon na uuwi ako or gusto kong umuwi at agad-agad siguro kukuha na kayo ng plane ticket. Agad-agad mag-aayos na kayo ng mga kakailanganin ninyo sa pag-uwi. So, maaaring ganun ang ganap. Maaari din na may mga opportunities dito na parating sa inyo at mabilisan din ang pagdating. Kaya kailangan na ready din kayo physically, mentally, emotionally fit and ready kayo dapat para nang sa gayon lagi kayong handa, no? Lagi kayong handa sa kung ano ang maaring dumating or kung ano man ang maaaring mangyari. Okay? So, what else for Libra? We have the Tower energy. Meron ditong transformation. Pero siguro ang iba sa inyo, kinukontra din ninyo kung ano man ang mga bagay-bagay na to. Maaring meron nakaabang na pagbabago or kaganapan dito sa buhay ninyo. Pero parang pinipigilan din ninyo yan, ano? Pinipigilan ninyo or maaring ayaw ninyong ituloy, kumbaga, no? Gusto ninyo na hindi yan mangyari. So, maaring ganon ang ganap. So, what else for Libra? We have 5 of Swords in reverse. Ayan. So, there's going to be a reconciliation which is really good, no? At the end of the day, diba, mamamayani dito ang pag-ibig, pagmamahal ninyo. Kasi dito may conflict kayo, may hindi kayo pagkakaintindihan, may hindi kayo mapagdesisyonan dahil magulo ang isip ninyo because of this conflict and disagreement. But look at that. At the end of the day, mamamayani pa rin ang kabaitan ninyo, mamamayani pa rin ang pagiging compassionate ninyo, and your heart is still going to expand dito at mamamayani ang pag-ibig. Kaya matututo kayong magpatawad dito, you're going to learn how to forgive. At ayun na nga, no, magkakaroon ng solusyon ang kung ano man ang conflict ninyo dyan. Papairalin ninyo dito ang understanding ninyo and compassion, kaya magkakaroon kayo dito ng reconciliation, which is really good. So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin kung anong mga mensahe dito for Aquarius. We have 3 of Pentacles in reverse. Ayan, so maaring merong conflict kayo dito with another person, maaring sa katrabaho ninyo, kasosyo ninyo, ka-business partner ninyo, something like that, ano. And maaring nakukulangan kayo ngayon sa tulong, no? Sa support. Maaring hindi kayo nagkakaroon ngayon ng sense of teamwork sa inyong ginagawa, no? So, what else? We have a strength energy. And this is what you need siguro sa ngayon. Activate your inner strength dito para makayanan ninyong harapin kung ano man ang inyong mga sitwasyon, no? Maaring kailangan din ninyo dito ng confidence, alright? Para magawa ninyo kung ano man yung gusto ninyong gawin na by yourself, no? Dahil nga parang kulang ng suporta sa inyong mga taong nasa paligid ninyo. Kaya kailangan ninyo na tibayan ang inyong loob, magpakatatag kayo at prove to them na kaya din ninyo kahit wala kayong katulong. Patunayan ninyo na kaya din ninyong ma-accomplish ang mga bagay-bagay na all by yourself, no? So, we have Hierophant energy. Posible na ang iba sa inyo dito, siguro magulo na ang isip, kaya gusto ninyong maghanap ng taong makakatulong sa inyo na mas maliwanagan ang inyong kaisipan. Gusto ninyo dito makarinig ng bagong perspective. Gusto ninyo dito makarinig ng advice na mga ibang tao. Kaya maybe you are seeking for mentors, you're seeking for advice or counselor, spiritual guide, spiritual person, yung ganon. Para na makarinig kayo dito ng advice na, alam mo yun, magkaroon kayo ng bagong perspective, no? Yung ganon. Kasi siguro na naiinis na kayo dito or naguguluhan na kayo. So, we have the Sun energy, which is really beautiful kasi mababalot kayo dito ng liwanag.
This is going to bring positive change sa buhay ninyo, which is really good. Kasi kung ano man itong sitwasyon ninyo dito, no, that's going to fade away. Mababalot ka ng liwanag. Mas magiging maganda na ang inyong sitwasyon. There could be reconciliation dito na mangyari. Magiging magaan ang inyong pakiramdam. Magbabago na din ang pakikitungo mo, pakikitungo ng mga tao sa paligid ninyo sa iyo. Kaya siguro magiging maayos na din kayo. Maaring mag-reconcile na kayo dito, no? Maaring ganun. This is also about financial success, material success. Kaya posible talaga na pati yung mga financial situation ninyo, yan ay magbago na rin. Yan ay mag-improve. Okay? So, we have Two of Wands. Ayan. So, dito naman sa Two of Wands, this is about strategizing. This is about planning. This is about travel din, ano? So, maybe yung iba sa inyo may mga travel plans and maybe that is what you are planning about. That is what you're thinking about. Maaring nagde-decision kayo dito, nag-iisip kayo kung saan kayo patungo, saan kayo papunta, alin ang mas magandang lugar na puntahan, maaaring ganon ang ganap. So, what else? We have King of Swords. Ayan. So, siguro talaga naghahanap din kayo dito ng advice ng professionals. Maybe meron talaga kayong concern dito regarding something, no? Maaring negosyo, maaring career path, ang pinagpipilian ninyo dito, and maybe you are doing some research and maybe it's not enough, no? Yung effort ninyo is not enough sa tingin ninyo. Kaya maaring lalapit kayo dito sa professionals to ask for advice, to ask for their opinion, yung gano'n, ano? Para mas magkaroon kayo ng clear direction. So, what else? We have the star energy, beautiful. Meron tayong sun, meron tayong stars, napakaganda. Magiging magandang-maganda ngayon ang inyong sitwasyon. Napakaliwanag, no? Ng inyong magiging sitwasyon sa ngayon. The universe will be showing you the way kung saan talaga kayo dapat pumunta. The star energy is, about new hope, new optimism, new beginnings. So, definitely, meron kayo ditong mga bagong sitwasyon, bagong path na tatahakin at this time. And you really have nothing to worry about because you will be divinely guided, no? You will be divinely guided dito. Kaya napaka-importante na lagi po ninyong papakinggan ang inyong intuition because that is going to, to lead you towards the right path. Okay? This is a wish fulfillment energy din, kaya most likely meron kayo ditong wish na magka-come to fruition na. Meron ang ibibigay sa inyo dito na wish ninyo, no? Maaring, ito na yung divine timing, no? Divine timing has come para mag-manifest na ang wish ninyo sa inyong 3D reality. So, this is really a beautiful energy dahil meron kayong bagong simula, no? There is a fresh start, new beginning, nasisimulan kayo. So, good luck po. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.